Nasa bansa pa raw ang mga leader ng mga Pogo kahit banned na o ipinagbabawal na ang mga yan at pinaalis na ang mga sangkot na dayuhan. Ayon po yan kay Senator Sherwin Gatchalian. Ang tugon dito ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, alamin sa pagtutok ni Katrina Son. Huwag magtaka kung patuloy pa rin ang scamming activities, ayon kay Senator Win Gatchalian. Aniya, kahit patuloy ang pagde-deport sa Pogo workers, may mga leader ng Pogo na nasa bansa pa rin daw. Ano pong pagkukulang? Bakit yung mismong mga boss, nasa labas pa rin, nakakagawa pa rin ng mga ganitong aktibidad, illegal na aktibidad, ba't hindi sila nahanap? Yung iba dito ay pumasok sila dito ng gamit yung kanilang working visa. Yung iba ay nagtatago. Mga nanatili dito. Ito yung ayaw bumalik ng China kasi mahigpit ang China. Piiwas sila dito at ang kasamaang palad, nagkikidnap sila, gumagawa pa rin ng hindi magaganda, gumagawa pa rin ng krimen. Sila yung mga nasa likod nitong mga maliliit, yung mga pocket na scamming activities. Batay raw sa impormasyong natanggap ni Gatchalian, ilang Pogo bosses daw ang gumagawa na ng ibang krimen. May nabalitaan lang ako kahapon na merong mga Pogo bosses na nandito pa. At nangkikidnap sila ng mga isa't isa. Pati may isang batang nakidnap na nabalitaan ko kahapon na konektado rin sa Pogo. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission, kilala raw nila ang Pogo bosses at mga personalidad na nasa bansa pa rin. We've been conducting almost non-stop mga rescue, mga raids since February 13th. No? So in the next few weeks, probably you'll be able to identify other members sa mga Chinese kidnapping syndicate sa mga ito. At sa tulong ng NBI at saka ng PNP, I'm sure manu-neutralize din po mga ito. Tuloy naman daw ang operasyon nila kontra Pogo. Mahigit 2,000 Pogo workers na nga raw ang naideport. So roughly may mga, kung tama ang datos na nabigay sa atin ng iba't ibang mga ahensya, meron pa pong humigit kumulang 10,650 na mga Pogo-related foreign nationals na nandito sa Pilipinas. Sabi ng PAOK, binibigyan daw nila ang kanilang ahensya ng 8 buwan hanggang 1 taon para tuluyang maalis ang lahat ng Pogo hubs sa bansa, katuwang ang PNP, NBI at Bureau of Immigration. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok 24 oras. Jillian Ward turns 20. Fun-filled ang naging celebration ng star of the new gen at sa era ng Jillian 2.0. Ready na kaya siya for love? At ano kaya ang real score sa kanila ni Rahil Viria? Alamin yan sa aking chika. Pasabog ang energy ng 20th birthday celebration ni Jillian Ward, opening the night with an empowering song and dance number. Jillian 2.0 ang tawag sa Moulin Rouge-inspired birthday celebration ng kapuso star of the new gen. Recently po kasi, napansin ko ang daming nakakasakit, even myself. So, nagkaroon ako ng time na mag-contemplate about life, nag-self-reflect ako. Sabi ko, life is so short. Gusto ko mag-show ng appreciation sa lahat ng mga taong nasa buhay ko. Mga taong sumuporta sa akin or nagbigay sa akin ng experiences. Kasi sobrang hindi mo po alam kung ano mangyayari sa buhay mo. Dumating ang mga kaibigan ni Jillian sa iba't ibang ginawang serye over the years. Kasama raw sa inimbitahan ni Jillian ang kanyang co-star dati na si Sofia Pablo. Nauna nang kinumpirma ni Sofia na nagkaalitan sila at sinabi naman ni Jillian na wala siyang oras for negativity at magpo-focus na lang sa mas mahalagang bagay tulad ng pamilya. Yeah. I invited everyone na naka-work ko. In-invite ko lahat. Yes, everyone. Kasi gusto ko talaga na lahat ng naka-work ko, lahat ng kumbaga nakilala ko, makapunta sila. Kasi para sa akin, na-realize ko, life is an experience lang po talaga eh. We're meant to experience life and we're meant to appreciate people na dumating sa buhay natin. Sinubukan naming kunan ng pahayag si Sofia pero tumanggi na siyang magsalita. Ngayong 20 years old na si Jillian, ready na kaya siya for love? Feeling ko talaga po na ako ganun kasi may mga nag-aaya na po sa akin. Tapos may mga nagregalo ganyan. So, ewan ko, Tita Nelson!
Naging usap-usapan online, nakadate daw ni Jill si mga batang Relay star Rahil Birria noong Valentine's Day. Ewan ko po sa kanya, pero ayun, nagdala po siya flowers, nag-usap lang kami, kumain lang kami. So ayun, ewan ko dyan, asan ba yun? Ito ba nung Valentine's, ikaw raw ka-date niya? Date ba tawag dun? Hindi naman date tawag dun, pero kung ang tanong ay ako nauna. And I wanted to show her na na-appreciate ko siya, kaya ako yun ginawa para sa kanya. Surprise ko lang, hindi niya siguro na-expect bibigyan ko siya ng bulaklak. So, binigyan ko lang. It's 3 roses lang naman.